And guys, napreskuhan na si Nanay Linda. Ayan. Nagbuhos na po ako ng tubig at naiinitan na ako sobra. Ayan, lalo kanina na high blood po ako kanina nung bago ako mananghalian. Kasi yung asawa ko po, sinasaway ko na wag na mas mag-iinom ng bawal, yung kagaya ng mga alak kasi bawal sa kanya. Kasi may sakit po siya sa bato, binawalan po siya ng doktor na wag na siyang iinom ng mga ganun. So ngayon, nangyayari, minsan nahuhuli namin, sabi nung apo ko, mama si Lulun umiinom siguro kasi may isang boteng Red Horse doon sa sasakyan nung nagpunta sila ng Tagaytay na malaki daw. Sabi ko, ewan ko, sino nagiinom doon? Sabi ko nga ganun, hindi ko alam. Baka nga, nag-inom yan doon sa sasakyan, doon sila dalawa ni Emilito. Kasi si Emilito, hindi naman nagsusumbong yan. Sabi ko nga ganun. Yan, nahuli namin nung kahit saan siya magtagong sulok, mahuhuli namin talaga yun. Mahuhuli ko yan. Dahil madali ako mang-amoy sa mga ganyan, lalo na pag pinagbabawal. Ayoko po kasi siya mapahamak. Kasi pag napahamak po siya, ako na naman ang magdudusa dyan. Kita mo nung mahinang-mahina siya nung mga nakaraan. Sasamahan ko siya sa labas, inaakay ko pa, halos hindi siya makatayo, di ba? Mahirap po yan, mag-alaga ka ng mga ganyan. Sabi ko, malakas ka na, ibabalik mo na naman sa panghihina ang sarili mo. Sabi ko, pinagsasabihan ko, kaya pinagsisigawan ko kanina. Tapos kung ano-anong sinasabi sa akin na may utang daw ako tungkol sa tricycle. Kaya siya naman ang may gustong kumuha ng tricycle na yan, yung isang tricycle. Na siya na, ay ako kasi may pera din ako na nadamay doon kasi pinaghati niya ako doon. Sabi ko, hindi nga ako marunong mag-drive kahit bisikleta. Ba't ako mangungutang ng tricycle? Sabi ko nga ganun. Kasalanan mo yun. Sabi ko nga ganun. Kasi kung ano ang nakikita mo, sabi ko, takaw tingin ka kasi sa mga gamit na bagay na mga nakikita mo, gusto mo agad sunggaban. Sabi ko, hindi mo naman kayang drive-in, pro parehas yan. Sabi ko sa kanya. Kaya nang hinayang ako guys, ipakuha yun doon sa kasi malaki na po na ihulog namin doon. Pati ako, nadamay ako doon nakipaghati kasi sa akin doon Sabi nga doon, sinatian ko nga. Iyon ngayon. Ito namang anak ko, nangako, nasabi siya na magtutuloy dahil nakapangalan nga sa kanya yun. Ay hindi naman nagbayad guys. Di siyempre sabi ko, sayang yan kung mababatak ang tricycle. Ang laking pera na ang nailalagay dyan. Sabi ko nga ganon. Di yun guys, ang ginawa ko, sabi ko, hulugan mo yun inda. Total, may pera ka lang naman din. Sabi ko, hulugan mo na lang hanggang sa matapos yan. Sabi ko, kasi sayang naman kasi nakapagbitaw na tayo ng malaking pera dyan. Sabi ko nga ganon. Di yung ginawa niya, hinulugan nga. Ay sinisingil ako ngayon nung nahulog niya. Ako daw magbayad. Ako ba yun, nagtitinda ba ako ng ganyan nga, nagtatricycle ba ako? Sa angkas nga ng tricycle, takot na takot ako sa umangkas sa kanya dahil may nervyos nga ako. Tapos ako pagbabayarin nung inulong niya yung tricycle, sa kanya din naman yun. In case may aberya yung isang tricycle, sabi ko nga ganun, di may gagamitin siyang tricycle, sabi ko nga ganun. Yun ang nangyari mga guys, doon kung ano nung pinagsasabi nga. So, pero may kulang pa rin yun guys na mga 5 hulog na lang. Isipin mo, 5 hulog na lang yun. Di maliit na lang yun kung sakali man kaso siya, nasita ko siya sa pag-iinom ng alak. Nagalit ngayon sa akin. Pati yung tricycle, siningit-singit pa niya. Yan po nangyari sa akin ngayong hapon, kaya na high blood ako, sabay naligo nga ako dahil inaatake na naman ako ng high blood ko. So, yan, hindi ko na siya ngayon pinagpapapansin. Aywan ko kung anong ginawa niya, kung nag-inom na naman ba siya. Kasi alam mo guys, minsan nakapa ko ang bag niyan. May matigas sa bag niya. Palagay mo, sabi ko, bote ng alak yun. Yung alak na gin ba? Sabi ko, yan na nga ay kinamatay ni Permen, yung pag-iinom ng alak. Tapos susundan mo pa. Hindi ka ba natatakot dyan? Sabi ko, kawawa naman yung mga anak mo nga gumagastos sa iyo dyan sa mga pagpapagamot natin. Tapos hindi mo naman tinutulungan sila para gumaling ka. Maayos ka na ibabalik mo na naman yung hindi magandang kalusugan mo. Sabi ko nga ganun. Wala daw akong pakialam dahil di ko naman daw pera ang binibili. Sabi ko nga ganun. Ayun ang kasagutan. Kaya high blood ako talaga guys. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, nako. Sabi kong bumalik yung sakit mo. Hayaan kita doon maligo sa dumi mo. Sarili mong dumi sa higaan mo.
Bahala ka magsisigaw dyan. Siyempre, mabaho na guys, di ba? Dahil hindi na siya makakatayo. Ang tigas talaga ng ulo niya. Hindi talaga siya nakikinig. Kung sino-sinong pinag-initan kanina dito sa bahay, pati bata na ano tuloy niya. Sabi ko, sabi ko, sinita ka lang sa bisyo mo. Kung sino-sino pinag-initan mo, matakaw ka kasi sa alak, sabi ko nga sa kanya. Wag ka na, sabi ko, babalik sa bisyo. Kasi, ginagamot ka malapit naman ang laboratory natin. Sabi ko, sinasabihan ako lagi ng anak ko baka nagiinom daw yung papa niya, malapit na ang laboratory, imbis nang bumaba yung kanyang creatinine, baka tumaas. Yun yung iniisip ng anak niya. Sabi ko, mapipigilan ko ba yan kung nagtatago sa isang sulok, kay parang siya, tinatago pa niya yung bisyo. Diba? Ayaw niya maano yung bisyo, diba? Siyempre, alam nga naman, di na ako matulog, kababantay sa kanya, para bantayan ko siya kung nagbibisyo ba siya ng bawal. Yun, alak na yun. Sabi ko nga ganon. Ayun nga lang po mga guys, kaya manahiblig, kaya nakaligo tuloy ako ng wala sa oras dahil sa init ng aking ulo kanina, guys. Yan. Okay, pasensya na kayo kay Nanay Linda. Yan na naman ako. Magandang hapon po sa lahat. Welcome to my vlog. Another hapon na naman ako. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nabisi po talaga ako. Ang dami kong ginagawa. Nagbabantay ng tindahan, nagluluto ng pagkain nila dito. Baka ganun. Ano pong ginagawa ko dito sa bahay. Yan guys. Okay po, maraming salamat. Ingat ang mga anak ko. At iyan na naman. Umaarangkada na naman yung papa nyo. Kaya saway-sawayin ninyo. Nag-aaway na kami. Kaya nahuli ko na naman doon sa sasakyan nga na may buti ng Red Horse daw. Sabi ni Bangbang. Okay, bye-bye. Ingat ang lahat.